balisa dahil sa mga manggagawa ng kasamaan. Hindi manatiling taman sa kalumaan ng sisiluan ng kalikuan. Sapagkat sila'y madaling pumutulik gaya ng gawin at matuto yung gaya ng sariwang tama. Tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain sa kanyang pagkatapat. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa iyong puso. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanya'y mapanglalangin. At Kanyang palalapisin gaya ng liwanag ng iyong katuwiran at ang iyong kahatulan ay gaya ng katangiang tapat. Ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa ng dahil sa Kanyang binilinhawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na nagpapangyari ng mga masamang kanya. Ulit po ang salita ng Panginoon. Ayan, tayo po ay umawit sa Panginoon. Amen. Alam po, excited na po tayo umawit sa Panginoon. Muli po, pray ng Diyos, tayo po umawit. Tawagin po natin dito ang mga upamawit sa atin. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Aliyato po ang music team na pumunta po dito. Ayan, at sa mga nagkagandang pa ay batiin po natin ang ating mga katabi, mga patira ng Happy Lord's Day. At tayo po ay mag-awitan. Let us sing to the Lord with praise. Ayun nga po, sinabi po sa Bible. At una pong awitin natin para po sa ating kamustahan. Awitin po natin ang God's Wonder People, Tagalog version. Awitin po natin, ang puso ko ay masaya. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig. Sa kanyang mawawin. Dahil Diyos umiibig. Ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos Ay, okay. Awitin po natin ang napakaligaya. Magkamahal po tayo. ang pangaligaya at kahangahan sa ating pagkasinig. Ang nagkakaisa, laging sama-sama, ang mga kapatid. Hindi naman po tayo dyan. Ayos may problema at wala kang pera, di ba laging masaya? Ang buhay pagkakay Jesus, laging may galak sa tuwina. Yan, amen po. At ayun, salamat sa Panginoon dahil sa kapilaban ng ating nararanasan ay may binibigay pa rin sa atin ng Panginoon na kasiyahan at katuwaan sa ating paglilingkod. Kaya sa araw na ito, ay mag-awitan po tayo ng mga hymnal song, mga awit na papuri po sa Kanya. At awitin po natin ang Wonderful Grace of Jesus. Awitin po natin. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Counterpoint. How shall my tongue describe it? Where shall its praise begin? Taking away my burden, setting my spirit
ang victory in Jesus. Ready, I heard Ayan po, at po para po sa ating last na awitin, awitin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. Saan ka ba? Lahat ng awit natin may Jesus sa dulo. At nakakatunay lang yun na ang ating Panginoong Jesus ay ang sentro po ng ating worship po sa araw na ito. Awitin po natin ang What a Friend We Have in Jesus. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry
po, pumikit. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Panginoon Diyos, pakila po sa lahat, Panginoon. Pinupuring, sinasamba po namin ang inyong pangalan, Ama, at amin po itong tinataas, Panginoon. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang paglawasan na pusin. Tawarin niyo po, Panginoon, kung minsan hindi po tama ang mga puso sa pagdinig ko. Tawarin niyo po, Panginoon, kung nakakagawa po kami mali sa aming mga kapwa, doon po sa aming mga sarili. Tawarin niyo rin po, Panginoon, ang mga bagay na hindi ko namin maintindihan na nagmali po pala sa inyong harapan, Panginoon. Tawarin po ang lahat ng aming mga pagkakamali po sa inyo, Panginoon. Ganun po, Panginoon, lumalapit at magpapakababa po kami sa inyo sa harapan po sa inyong araw nito. Papasalamat po kami sa lahat ng biyaya po sa aming mga buhay. Kahit kami maraming pagkukulang po sa inyo, patuloy niyo pa rin po kami pinagpapala. Maraming salamat po sa bahay sa bahay nito na sa aming binigay niyo po na upang maging mas malakas po kami spiritually, Panginoon. Upang mas tulungan po kami, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapalay po sa aming mga pamilya. Hindi ka po nagkukulang sa araw-araw na pagpuprovide niyo po, Panginoon. Maraming salamat rin po, Panginoon, dahil patuloy niyo po kami ingatan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat rin po sa magtagumpay na naman po ng isang linggo na binigay niyo po sa aming mga buhay, Panginoon. Pero po, Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Kami po patuloy na manguna at mangusap sa aming mga puso at isipan, Panginoon, sa pakikinig po ng mga salita. Matuto po kami ng mga salita. Panghawakan rin po ang gawain po sa mga ito, Panginoon. Pero po sa mga choir, special number, Panginoon, at sa preaching po mamaya. So po patuloy na muna sa mga papunta pa lamang ang may natin. This may we pray. Amen. Ayan, maaari na po tayo mag-show po. I-share ko lang po, yung sinabi po sa 1 John 1:9. Sabi po doon na we faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Lahat tayo nagkakamali. Pero kapag nilapit natin sa Panginoon yan, sabi ng Bible, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Kaya sa araw po nito, awitin po namin ang banal mong tahanan. Ready? Ang puso ko'y iluwas mo. Nagpapakulang at susunamo. Maging kapatid ko. Ikaw ay amas na nalaliga. Sa'yo ay bumisa. Puso ko. Puso ko'y iluwas sa'yo. Nagpapakulang
Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lulugan ang iyong wagas na pagsinta. Laluyan ang walang hanggang mga paborit pagsamba. Maray ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen po. Para po sa ating last na awitin, awitin po natin ang dakilang katapatan ng ating Diyos. Ay buti na ating Panginoon, nagtatapos sa habang panahon.
nating bawat isa na tayo po ay tumayo at buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Psalms chapter 83 verse 1 to 30. Chapter 85 verse 1 to 30. At say amen na lang po kapag nahanap na po natin. Ay, basahin ko na po. Psalms chapter 83 verse 1. Chapter 85 verse 1. Lord, thou hast been for favor able unto thy land. Thou hast brought back the captivity of Jacob. Thou hast forgiven the iniquity of thy people, thou hast covered their sins. Verse 3. Thou hast taken away all thy wrath. Thou hast turned thyself from the pureness of thine anger. Whereas, O God of our salvation, was the eager to our past. Verse 5. Wilt thou be angry with us forever? Wilt thou draw out thine anger to all generations? When thou not revive us again, that thy people may rejoice in thee. Verse 7. Shew us thy mercy, O Lord, and grant us thy salvation. I will hear what God the Lord will speak, for he will speak peace unto his people, and they saves, but let them not forget them. Verse 9. Surely his salvation is nigh them that fear him, that glory may dwell in our land. Mercy and truth are met together, righteousness and peace are peace each other. Verse 11. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Yet the Lord shall keep the peace good, and our land shall live in peace. Verse 13. Sabay-sabay po tayo. Ready now and read. Righteousness shall go before him, And shall set us in the way of his steps. Amen. Purihin po ang salita ng Diyos. Patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa banal na langit. Pagpalang Diyos, naman namin sa langit, maraming salamat po muli. Sa reminder po ninyo, Panginoon, pamagitan ng inyong mga salita. Tunay o Diyos, na kayo po ang makapangyarihan sa lahat, na karapat-dapat na sambahin, sa lahat ng oras. Kaya naman, Panginoon, narito po kami, bilang inyong mga anak, sa inyo pong paanan, Panginoon, upang tulong, alangin, pasalamat, mawit, at magpuri, Panginoon, sapagkat alam namin, O Diyos, na ito po ang magbibigay ng kasayahan, Panginoon, sa inyo. Ano bang gawain, O Diyos, ng kaaway sa pangalan ni Jesus, itawin mo po siya, Panginoon. Ano man ang gusto mo yung malaking, Panginoon, gagawin, hindi mo paintulutan, Panginoon, sa pagkatang araw na ito. Sa iyo lamang, Panginoon, itinutuon namin ang aming pong pakinig, ang aming puso, ang aming pagsamba. Sapagkat nag-iisa kang Diyos na mapangyarihan sa lahat. Panginoon, mayroon kami mga marahil sa oras na ito na mayroon pong mga kabigatan sa buhay, mga pangailangan, Panginoon Diyos. Batid niyo po ang lahat ng ito. Wala kami pwedeng itago sa inyo, Panginoon. Tulungan po niyo, Panginoon, makapalit namin ang struggle sa buhay. Meron mga karamdaman, pagalingin po ninyo, Panginoon. In Jesus' name. Meron din naman, Panginoon, ang mga kapatid namin na nalilito. Nawawala ng pag-asa, Panginoon. Gabayan niyo po sila. Kausapin niyo po sila, Panginoon. Ituro mo sa kanila kung anong dapat gawin. Ituro mo sa kanila yung mga tama na hakbang na kanila po pwedeng gawin, Panginoon, upang malapit po sila, Panginoon, sa inyo. Ang bansang ito dakilang Diyos ay nagpapasalamat kami sapagkat malaya po kami nakakapanambahan. Malaya kami nakakapagpahayag ng iyong mga salita. Malaya po kami, Panginoon, nakakapagtimon. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang bansang ito ay ginawa mo, Panginoon, bilang malaya, Panginoon Diyos, na sumamba sa inyo. Malayo po, Panginoon, bawat opisyal po namin, ang aming presidente, kasi bilang mababang opisyal ng bayan ng bansa namin, Panginoon. Ang bansa may takot sa Diyos ay pinagpapala. Panginoon, palayasin niyo nga po, Panginoon Diyos, na mga bagay na balik sa bansa
ganito. Malayain niyo, Panginoon, ang bawat Pilipino sa kanilang pong mga ginagistan na mga pagkaugalian, paniniwala. Sa mga ito, Panginoon, nagiging dahilan upang ang bansa namin, Panginoon, ay pagdusa, paghirap. Padalaman namin, Panginoon, ay ikaw lang ang Diyos na marapat sambahin, ang Diyos na buhay. Gawin, Panginoon, nagpapala. Wala akong magagawa, Panginoon, ang mga ribulto. Wala akong magagawa, Panginoon, ng relihiyon. Hindi po kailangan ng tao na hindi mo yung tunay na relasyon kay Kristo. Pamaligtas, Panginoon, ang bawat din sa atin. Dalangin namin ang aming mga mahal sa buhay na hindi pa po nakakilala sa Panginoon Jesus. Tulungan niyo po sila ng isa isang araw. Pag-uksan natin ng isip at puso, Panginoon. Pagitan nila pahalagahan, maligtasan, buhay na walang hanggan. Dalangin namin, Lord, mga tao, hanggang ngayon, Panginoon, ay gumagawa pa rin po ng kasamaan. Gumagawa, Panginoon, mga bagay na dapat lumalabag sa batas. Tulungan niyo po sila, Panginoon, na minsan isang araw ay makita ng dakilang Diyos ang buhay na limang halaga. Sapagkat nag-iisa lamang ang buhay ng tao, Panginoon. Lord, tulungan niyo po, Panginoon, ang bawat lugar sa Bangkenta ay mabot namin, Panginoon, ang Ebanghelyo. Ang mga nababahaginan po namin, Panginoon, ang mga salita po ninyo naway magbunga o lumago, Panginoon, po aming panalangin. Salamat o Diyos sa iglesia ito. Huwag makita namin, Panginoon Diyos, na tagasunod ni Kristo. Yung pagbabago sa amin, Panginoon, ay makita ng maraming tao. Na hindi kami nagbago dahil sa religion namin. Nagbago kami sapagkat ang Panginoon Jesus ang siyang tumahan sa aming mga puso, sa aming mga buhay, sa pinabubuhay namin ng kanyang salita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo rin po ang mga band namin, Panginoon, sa ibang bansa. Alam namin, O Diyos, ang kanilang mga kabigatan, kanilang mga homesick, Panginoon. Kaya tanging magagawa lamang namin, Panginoon, ipanalangin po sila. Sapagkat kayo po ang maaari pong bumabay sa kanila sa araw-araw. Panalangin namin, Panginoon, ang bawat ministries, Panginoon, na iglesia dito. Salamat sa mga young people po namin, Panginoon, na matapat. Hanggang ngayon, sa kabila ng kanilang mga kakulangan, sa kabila, Panginoon, ng kanilang pong mga kabigatan, problema sa buhay, kamahuli po sila at maglingkod sa inyo. Sapagkat naniniwala kami na ito po yung pinakamahalagang bagay na pwedeng gawin namin, Panginoon, sa Diyos, mga pangyarihan po namin sa lahat. Ito lamang, Panginoon, lang namin, may kabuluhan na pwedeng gawin sa mga kami nabubuhay. Inaanyahan po namin ulit, Panginoon, para na Espiritu na kami po ay kausapin, samahan, turuan, at gawin namin, Panginoon, kung anong nararapat, kung anong kalooban po ninyo sa buhay po namin. Turuan niyo po ang lahat ng aming mga pangailangan. Ang lahat ng aming mga kawalan, Panginoon, punaan niyo po. Aming mga karulungan, Panginoon, pagkaloob niyo sa aming Diyos. Panginoon, ang kalooban mo nawa ang mangyari palagi sa buhay namin. Hindi po yung aming mga sarili. Hindi po yung aming mga gustuhan. Bakit madalas, naging hindi po kami, Panginoon, hindi kami nagtatagumpay. Panginoon, ikaw nakakaalam na kinabukasan po namin. Kaya maraming lang na dinupente kami, Panginoon, sa iyo. Panginoon, uli, sa umagang ito, dalangin namin, patuloy ka man sa mga. Ako, ang aming salmo at dalangin, tumatanggap sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po natin, I worship you. Tayo po yan sa harapan.
Amen. Sing. Sabi. Purihin ng Panginoon sa buhay ng mga young people na ito. Nililingin na po nila buhay na sa Panginoon through singing. Dahil alam natin po na may boses tayo, dapat po natin pinapagaling sa Panginoon. Ngayon po ay meron tayo tanging bilang. Kaya po ng atin po napag-usapan. Ngayon po ay family man. Kaya aral po sa atin ngayon ay isang pamilya. Although hindi sila kompleto, sila po ay siblings, no? O, puri ng Diyos sa buhay ng mga batang ito. Dahil sila po ay naglilingkod sa Panginoon na magkakapatid kahit wala po yung magulang nila. Ako, kaya nakaka-challenge, ano? Na sometimes nakalungkot dahil yung pamilya na ng pamilya nandito. Ang pinakamaganda, dapat po nasa church. Kaya
Ito, ating push kay Sir Lambert. Ano ba kaya mauna? O, sige, balik ko. Pusin mauna dito. Ay, ano pala? Iban.
bago tayo. Bago sa preaching. Ito naman po ay grupo po ito ng mga magigiting. Yan. Yung mga mag-awit ng Panginoon. Sila po ay mga napili para umawit. Oo, hindi pa sila kompleto. Dahil wala pa yung kanilang mga pamilya dito. Pero pamilya po tayo dito, mga pamilya. Ayan, so ito po yung mga awit ng Panginoon. Tawagin po natin dito, mga awit po ngayong umaga. Kasi, Amen. So, ayun, blessed morning po sa bawat isa. Awit po kami para sa Panginoon. Sometimes problems seem so big, they hide the light of day.
umaga po sa bawat isa. Amen. Naiyak yung awitin. God gives grace. Totoo na lahat ng nangyayari sa buhay natin ay biyaya ng Diyos. Hindi natin deserve, pero dahil sa biyaya ng Diyos, pinagpapala tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon. Lahat biyaya po ng Diyos. Kaya walang dahilan para hindi magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen. Magandang umaga po, Pastor. Maglani, sa mga kapwa ko, mga disciples, sa mga leaders ng church, sa mga young people, magandang umaga. Sa mga bisita po, good morning po sa inyo. And then bagiin nyo na rin po yung matabi nyo ng good morning. Good morning po sa bawat isa. Sana po lagi natin ugaliin yan. Tawag ito, na magbatihan. Kasi ayun yung sinasabi ng Biblia. Kaya family month ngayon, salamat sa Panginoon dahil meron tayong family. Itong church, hindi man tayo magkakadugo, hindi man tayo na magkakatawag dito, isa ng pinanggalingan, magkakaiba-iba, magkakaiba ng ugali, ng pinanggalingan, pero salamat sa Diyos dahil pinag-isa tayo ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil merong Liberty Family. Amen? Hindi perfecto, walang perfectong pamilya, wala nang perfectong church, pero salamat sa Panginoon dahil meron tayong perfectong Diyos. Amen? Kaya tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos sa umaga pong ito. Sa Psalm 85, verse 6, ito lang po yung gusto kong basahin sa umaga nito. Ito pong verse na ito, sana po ready na po tayo. Sinabi po dito, sabay-sabay po natin basahin. Ready now? Read. Will that not revive us again? That the people may rejoice in thee. Ano po yun yung ating pag-aaralan sa umagang ito? Kasi alam natin na yung mga Israelites patuloy silang gumagawa ng kasalanan at nalayo sila sa Diyos. Kaya sinasabi na itong Psalmist, Lord, pwede bang i-revive nyo kami yung dati namin pagmamahal sa inyo? Pwede bang bumalik? Pwede bang yung dating sa inyo ng paglilingkod namin bumalik ulit? Lord, tulungan nyo kami. Ano po kaya ang title ng mensahe natin sa umaga nito? Lord, revive us again. Lord, revive us again. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa umaga nito na binigay niyo po sa amin. Salamat, Panginoong Diyos, dahil sa biyaya po ninyo kung bakit kami nakakapagpatuloy sa paglilingkod. Marami kami pagkukulang, but still, Panginoon, salamat. Dahil ang biyaya niyo po hindi nauubos. Na Lord, ang panalangin ko po sa bawat isa, na i-revive niyo po yung puso namin, i-revive niyo po yung spiritual life namin. Kung mayroon man naglalamig ng hihina, tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na ngayong umagang ito, mapanumbalik po namin yung init ng paglilingkod po namin sa inyo. Maraming pong salamat, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Revive us again. Lord, revive us again. Alam po, may awitin na yan. Ewan ko na-type kasi naulit ko kung i-send. Sinabi ko doon sa awitin, we praise thee, O God, for the Son of thy love, for Jesus who died then, and now gone above. Hallelujah, thine the glory. Hallelujah, amen. Hallelujah, thine the glory. Revive us again. Maganda yung awitin na yan. Kasi marami, dating mainit sa Panginoon, ngayon nanlalig na. Yung dating excited na sa church, nawala na. Yung dating nag-Bible reading, nagpe-pray, na pagkagawain ng Diyos, nandun siya, pero dumating sa point, hindi na. Kaya sinabi nung Psalmist, Lord, pwede bang i-revive niyo ulit yung puso namin? Pwede bang ibalik niyo yung dating pagmamahal ko sa inyo? Marami kasing tao, ganun eh. Diba dati, grabe yung pagmamahalan, pero nung nagtagal, anong nangyayari? Nanlalamig na. Kaya nangyari, nagkalayuan na ng damdamin, at ngayon, hindi na. Nagkahiwalay na maraming tao, Kristiyano, dati okay sa Panginoon, pero dahil nalayo sa Panginoon, wala na. Namatay na yung init ng pagmamahal niya sa Panginoon. Alam ko sinabi dito, yung revive, alam naman natin yan, ibig sabihin, papatay na. Kaya i-revive siya. Ano po? Kaya sinabi dito yung revive, pasiglahin. Muling mabuhay. Papasigla. Buhayin. Ano, yan po yung ibig sabihin niya. At tawag dito, gusto ko pong puntuan ngayong umagang ito,
yung ating spiritual life, kamusta po tayo sa Diyos? Amen. Okay pa po ba tayo sa Panginoon? Maraming tao, Kristiyano, hindi na okay sa Panginoon. Ang nangyayari, alam naman natin yung word, yung backslider, yung backslide, and then nababurn out na sila. Yung backsliding ay yung paglayo sa Panginoon. Backslider keep you away from the church. Kung bakit maraming tao nalayo na sa Panginoon, kasi hindi na sila nag-church. Nakalimutan na nila lumapit sa Panginoon. Yung sign ng backsliding ay yung discouragement. Kung bakit maraming Kristiyano hindi na nakakapatuloy sa paglilingkod kasi nadi-discourage na sila. Alam niyo po, sa paglilingkod sa Diyos, hindi laging nakaka-encourage. Maraming times madi-discourage ka. Maraming times sa mga minister, sa mga nasa ministry, alam po, hindi naman kayo okay na umawit kayo dito. Kahit kami pastor, hindi okay. Maraming times, mas gusto ko lang makinig ng preaching. Mas gusto ko lang makinig muna na ayaw muna mag-speak. Bakit? Kasi discouraged ka. Parang ayaw mo munang may gawin. Gusto mo muna magpahinga. Ano po, kung maaalala po ninyo yung kwento ni Elijah, naalala ko yung share ni Pastor Sunny last week. Pag mabasa niyo po sa 1 Kings chapter 18 verse 22, itong si Elijah, ang lakas-lakas niya. Pagbabasahin sa verse 22, sinabi dito, "Then said Elijah unto the people, I only remain a prophet of the Lord, but Baal prophets are 450 men." Tinalo niya yung 450, tinalo ni Elijah. Kung babasahin niyo yung chapter 18 na yan, talagang pinahiya niya. Ang lakas-lakas niya. Hindi sa verse 19, pagka babasahin ninyo, lumaktaw lang ng isang chapter lang. Pagbabasahin niyo yung verse 2, "Then Jezebel sent a messenger unto Elijah, saying, So let the gods do to me, and more also, if I make not thy life as the life of one of them by morrow about this time. And when he saw that, he arose, and went for his life, and came to Beersheba, which belonged to Judah, and left his servant there." Then sinabi pa dito sa verse 4, "But himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down unto the juniper tree, and requested for himself that he might die, and said, It is enough now, O Lord. Take away my life, for I am not better than my fathers." Pagbabasahin niyo sa verse 19, lumaktaw lang, nung 18 ang lakas-lakas niya, ang dami niyang tinalo. Ito sa verse 19, nung sinabi sa kanya ni Jezebel, "Papatayin kita," isa lang ha, ang nangyari, natakot siya. Hindi sinabi niya, pumunta siya sa sulok, sa juniper tree, sa puno, nag-isa siya. Sinabi niya kay Lord, ayoko na, gusto ko nang mamatay. Pwede bang kunin niyo na lang yung buhay ko? Patayin niyo na lang ako. Nahihirapan siya, na-discourage siya. Hindi pagpapasahin niyo pa yan, itong si Elijah, tawag dito, wala namang ginawa yung angel eh. Kung makikita niyo ginawa ng angel pala, binigyan lang siya ng burger eh. Tsaka tubig. Pagbabasahin nyo, and si verse 5, sinabi dito, "And as he lay slept under the juniper tree, behold, then an angel touched him and said unto him, Arise and eat." Alam niyo yung ginagawa sa kanya ng angel? 2 beses sinabi sa kanya ng angel, "Elijah, gising na. Kain." Sinumpa. Mas natulog ulit si Elijah. Sabi ni mong angel sa kanya, "Elijah, kain ka ulit." Minsan parang gano'n eh, no? Tawag dito, darating sa point na tawag dito, parang hindi mo naman kailangan talagang yung may magsasalita sa'yo para i-encourage ka. Ma'am. Hindi naman kailangan na tawag dito. Yung pag-pray ka na todo, mag-pray ka, mag-church ka. Hindi naman ganun yung ginawa ng angel eh. Ang ginawa ng angel sa kanya, Elijah, kain tayo. Ma'am. Minsan parang sa atin, tawag dito, pagka-discourage tayo, parang yung may makakasama ka lang. Kahit wala siya sabihin, yung nandun lang siya sa'yo, na-encourage ka na eh. Kaya salamat sa mga taong gano'n. Ito si Elijah, isipin ninyo, no? Ang lakas siya nung una, tapos nung dumating yung discouragement sa kanya, biglang bagsak. Kaya nga pagkababasahin ninyo sa 1 Corinthians chapter 10, verse 12, "Wherefore let him that thinketh standeth, take it, lest he fall." Maraming tayo sa buhay natin, naglakas-lakas natin. Okay tayo sa Diyos, di ba? May time okay tayo, ngayong Sunday okay tayo, tapos
Bukasan, nagkaroon ka ng problema sa pamilya mo, discourage ka na. Sunday na Sunday, tapos mamaya pag uwi mo, pinagalitan ka, ang dami sinabi sa'yo hindi magaganda, discourage ka na. Dati yung session mo naglilingkod, pero dahil na-discourage ka, wala na. Yung spiritual life mo, biglang bagsak. Maraming time sa amin. Ang saya-saya ng paglilingkod, tapos maya-maya ilang minuto lang babagsak ko. Pero salamat sa Panginoon dahil nandiyan siya palagi. May ginagamit siyang tao para makapagpatuloy ka sa paglilingkod mo. Ayan yung mga sign ng pagbabackslide. Discouragement. At hindi lang po discouragement, loss of direction, loss of delight. Kapag pag-aaral natin sa Luke chapter 15, yung verse 12 and then verse 14 hanggang 14, alam naman ninyo yung kwento ng dalawang magkapatid. Tapos yung isa lumayas, di ba? Sinabi dito, and the younger of them said unto his father, Father, give me the portion of goods that fallen to me. And he divided unto this living. And then sa verse 13, and many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance, his righteous living. And verse 40, and when he had spent all, then arose a mighty famine in the land, and he began to be in. Pagkapag-aaralan nyo ito namang prodigal son, ang ginawa niya naman, hiningi naman niya yung ano niya, yung kayamanan niya, yung tawag dito, ang tawag po doon, mana niya. Ibig sabihin, pag hingin mo na yung mana mo, parang ang dating sa magulang mo, patay na siya. Kasi doon mo lang na makukunin yung mana eh. Parang ang gagawin niya sa tatay niya, parang patay na. Kasi kinukuha niya na yung mana niya eh. Ang nangyayari dito sa, tawag dito, sa anak na ito, nawala na yung saya niya. Nalayo na rin siya ng direksyon. Kaya ang ginawa niya, kinuha niya yung mana niya. And then ang nangyari sa buhay niya, nalayo siya. And then nawala na yung direksyon ng buhay niya. Bumalik siya sa hindi magandang buhay. And then pagbabasahin niyo pa yan, na sinabi niya, nung naubos yung kayamanan niya, nung wala na siyang malalapitan, sinabi niya, meron akong pamilya, mayaman kami. Iniwan ko lang. Kasi sinabi niya, babalik ako sa tatay ko. Kahit hindi na ako tawagin anak ng tatay ko, kahit servant ka lang, babalik ako. Maganda sa tatay, pagbalik niya, di ba? Kita niyo yung tatay, agad-agad siyang tinakbo, niyakap siya. Ibig sabihin tawag dito, yung tatay araw-araw nakaabang sa anak niya. Alam niyo po, maraming time sa buhay natin, nalayo naman tayo sa Diyos. Maraming time sa buhay natin, nalayo tayo ng direksyon. Nawalan tayo ng saya sa paglilingkod sa Diyos. Hindi laging masaya pag naglilingkod ka sa Diyos. Kahit sa buhay na ito. Maraming times malungkot ka, ang lakas-lakas mo ngayon, tapos kinabukasan, nalungkot mo na. Maraming times hindi masaya. Pero alam ninyo, nung itong anak bumalik sa ama niya, grabe, niyakap siya agad. Ibig sabihin, araw-araw yung tatay niya, inaabangan yung anak niya. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi pagka yung anak niya bumalik, nakita ng mga tao doon na yung anak niya babalik, ang gagawin, i-stone to death eh. Papatayin yung anak kasi gano'n dati sa panahon dati. Bawal mong bastusin na magulang. Sa panahon ng Old Testament sa Bible, once na yung anak sumigaw lang sa magulang, may sabihin hindi maganda, pinapatay. Kaya itong tatay nito, alam niya, pagka yung anak niya bumalik, papatayin yun. Kaya ang ginawa niya, nung bumalik yung anak niya, nakita niya babalik, tinakbo niya, niyakap niya. Niyakap niya. Para kung may babato, siya yung unang tatamaan. Ibig sabihin, tawag dito sa atin maraming times sa buhay natin, ang dami natin pagkukulang sa Diyos. Ang dami natin nagawang kasalanan, nakalimot tayo sa Diyos. Pero nung pagbabalik tayo sa Panginoon, sinasasabihin ni Lord, anak, di naman ako umalis. Nandito lang ako palagi. Alam niyo po, hindi naman tayo iwan ng Diyos. Tayo lang po ang nakiwan sa Panginoon. Ayun po yung sign ng pagbabackslide. Discouragement, loss of direction, loss of delight, discontentment. Kasi hindi ka na masaya eh. Hindi ka na kontento. Maraming times, pinare-realize sa akin ni Lord, anak, pinabayaan ba kita? At iiwan yung panawagan mo. Maraming times, tawag dito, parang gusto ko na lang bumalik sa dating buhay ko. Iniisip ko nga, pwede naman maging members na lang ako. Hindi na ako magpastor. Pag iniisip ko, yung makikinig lang ako sa preaching,
Parang ang dali eh. Yung magiging Christian ako, hindi magpapasyur ha. Dumadating sa time, parang gusto kong ganun. Masusupport na lang ako sa pastor. Kasi, ina-realize anak, hindi ka na nakukontento kasi hindi ka makita pinabayaan. Ito lang, kung hindi naman ko pastor, may patutunguhan yung buhay ko eh. Hindi sa ibig ko sabihin tawag ko, wala pinatunguhan ko ngayon ha. Hindi po yung ibig ko sabihin. Ibig ko lang po sabihin, ay time na sinasabi sa akin, Lord, anak, tawag dito, hindi ka na ako kontento. Hindi na kita pinabayaan eh. Tapos nag-iisip ka ng ganyan. Isa sa ating buhay, dami nating nire-reklamo sa Diyos, hindi naman tayo pinabayaan ng Diyos. Hindi pa naman tayo ng limos. Nakakain ka naman. May tahanan, may pamilya. Ang nangyayari kung bakit nagbabackslide tayo sa Diyos, nalalayo tayo sa Panginoon, kasi discontentment. Hindi ka na kontento sa ginagawa ni Lord sa buhay mo. And then sinabi pa dito, disconnect. Ayaw na kumatid sa church. Sign ng pagbabackslide, wala kang hingana sa pag-church. Disconnect na ako dito. Hindi na mangyayari, pag nag-backslide ka na, burnt out na. Marami nasa ministry, burnt out na. Ang burnt out, alam po natin, nasa church ka, pero malayo ka na sa Panginoon. Marami sa atin dito, nasa church na, pero malayo mo na sa Diyos. Malayo na ng puso natin sa Panginoon. Kaya sa mga nasa ministry, ingat tayo palagi. Baka nag-burn out ka na. Ang burnout para sa masisipag lang. Hindi po sa tama dito. Marami sa mga naglilingkod sa Diyos, burnt out na eh. Napagod na sila. Kung bakit tumigil na? Sana po, pagka nangyayari po sa atin ito, balik tayo sa Panginoon. Amen? The enemy of revival. Gusto kong i-share sa umaga po ito, apat na points lang po, hindi pa natapos po tayo, naka 11 minutes pa lang po ako. The enemy of revival, number 1, pride is the enemy of revival. Kung bakit hindi tayo ma-revive, kung bakit hindi tayo maayos sa Diyos, pride. Kung bakit hindi tayo kaya ayusin ng Panginoon sa umagang ito, kasi pride. Kasi iniisip mo, hindi, kaya ko to sa sarili ko, kahit wala ang Diyos, kaya ko to. Kahit hindi ako ayusin ng Panginoon, kaya ko sa sarili ko. Kung bakit maraming tao ayaw lumapit sa Diyos, pride. Ano po? So umaga po ito, sana yung pride natin, yung puso natin, nagmamataas sa Panginoon. Ayaw mo nang naikinig ka ng salita ng Diyos, pero ayaw mo magpakama. Pride po yan. Kung alam mo, nagkakamali ka na, nalalayo ka na sa Diyos, pero dahil ayaw mo magpatama, pride is the enemy of revival. Lord, I need revival. Sana po sa umagang ito, hilingin natin sa Diyos yung revival na gusto niyang gawin sa buhay natin. Gusto ni Lord na ibalik mo yung dati mong pagmamahal sa Kanya. Sana po maibalik natin yung dati nating pagmamahal sa Diyos. Lord, I need revival. Kapag mas aapinan mo na yung mga sports fest, outing, camps, and mga potlucks, fellowship, church, kaysa sa prayer meeting, I need revival. Pagka yung ibang mga activities nandun ka, pero pagka soul winning, prayer meeting, Bible study, ayaw mo na, mga kapatid, kailangan na natin ng revival. Kapag napapansin mo lang naiiba na, wala na yung sigla, at eminado ka na hindi ka nakatulad ng dati, at kapag ibig ko sa gawain ay at interest sa mga bagay na sa Diyos, na wala na, I need revival. Pagka yung interest natin, nalalayo na sa Panginoon, kailangan na po natin magpaayos sa Panginoon. Kapag mas nakakatagal ka na sa mga panoorin, sa telebisyon, o nakakapag-computer ka, nakakapag-games ka, na hindi mo na-control yung oras mo na yan, I need revival. Pagka sa maraming bagay, active na active ka, pero sa church, hindi mo na mabigyan ng panahon ng Panginoon, kailangan na po natin bumalik sa Diyos. At hindi lang po yan kapag yung mga salitang prayer time, quiet time, Bible reading, personal devotion, personal Bible study, at mga salita na lamang at kapag binabanggit ay natitigilan ka, nagiging seryoso, napapayuko at napapailing dahil sa alam mong napabayaan mo ito. I need revival. Pagka yung mga salitang about church, parang napapayuko ka na lang, dati nasa church naman ako eh.
Napabayaan mo na yun. Kailangan na po natin ng revival, balik po tayo sa Diyos. Kapag yung interesado mo, kapag mas interesado ka na sa trabaho mo, pag-aaral mo, at sa mga bahay, at sa buhay material, kaysa sa eternity, ay need revival. Hindi ko sinasabi masama po yung trabaho, mag-aral, pero yung makalimutan mo ang Diyos, nakapokus ka na sa material, at kalimutan mo ang Panginoon sa buhay mo, kailangan na natin ng revival, balik tayo sa Panginoon. Kapag mas gusto mong pag-usapan yung artista, yung mga latest trending, at kung saang lugar na may bagong gimikan at masarap puntahan, masarap kainan, at sa iyong mga kaibigan, kaysa i-deal sila sa kanilang kaligtasan at witnessan mo sila, kailangan na po natin ng revival. Ang dami mo nasasamahan na kaibigan mo, lalo sila nakakasama, pero hindi mo sila nag-witnessan, kailangan na po natin ng revival. Kapag ang buhay Kristiyano mo ay wala ng sigla at dry, at para bang nagiging komportable ka na sa samantalang nakikita mo yung iba lumalago at sumasaya at nag-i-enjoy. Na-enjoy nila ang Christian life nila, kailangan natin ng revival. May say na po ba tayo ng ganito? Sana po pagka nangyayari po sa atin ito, lapit po tayo sa Diyos. Kapag during invitation time, ay napapansin mo na halos lahat sila dama ang mensahe sa preaching at umiiyak at lumalapit lumulod sa altar at napapansin mo na parang ikaw na lamang ang natitira at sinasabi mo na, Lord, bakit sila kinakausap ninyo? Bakit ako parang hindi? I need revival. Pagka napapansin ninyo lahat, pumu-forward na. Umiiyak sa Panginoon, humingi ng tulong sa Diyos. Kasi kung napapansin mo, parang sila ganun kinakausap, ako hindi. Kailangan na po natin ang revival. Kailangan po natin lumapit sa Diyos. Kapag ang ibig sabihin para sa iyo ng worship ay papunta, papasok ng church, at lalabas ng church, at uuwi na, at hindi mo na na-experience yung presensya ng Diyos, ay need revival. Pagkakala natin yung pagpunta ng church, upo ka lang dyan, makikinig, tapos wala na. Hindi mo na-experience yung experience ng presensya ng Lord, kailangan na po natin ng revival. Ba't yung iba? Pag umaamit sila, umiiyak sila. Tapos parang nakukoordinate ba pagka mayroong umiiyak, parang nabibless. Kailangan na po natin ng revival. Lagi po tayo sa Panginoon. Kapag may katapuan ka at kaaway ka sa church at wala nang umuudyok sa'yo upang makipag-ayos at magkapatawaran kayo, pero nakakasab ba nga pa rin sa Panginoon na parang wala lang, ay need revival. Pala mo, tawag dito, mayroong mga tampuan, kaaway sa church, at sa ibang tao. Tapos sinasabi mo, hindi, okay lang ito, nakakapagsamba naman ako sa Diyos. Para sabihin mo, okay, kailangan na po natin ng revival kasi hindi po okay yun sa Panginoon. Sabi ng Diyos, bago ka lumapit sa akin, anak, dapat tumingin ka muna ng tawad sa mga tao na kasakitan mo. Kung hindi ka man nakasakit, tawag dito, hindi ka pa rin ng sorry sa Kanya. Kung nararanasan po natin ito, kailangan po natin ng revival. We need revival when we don't long for the fellowship of God's people. Sinabi ko po dito, kapag ang ibig sabihin sa iyo ng revival sa iyo ay iiyak sa altar, mga ngapong magbabago na, maglilingkod na, mag-witness na, subalit ilang linggo na, pagkatapos nito, babalik din sa aking dating gawin at sasabihin ako yung na-revive. Then, kapag gano'n, I need revival. Maraming Kristiyano, sasabihin nila, okay ako ngayon, after nun, babalik sa dating gawin. Kailangan po natin ng revival, kailangan po natin ng Diyos. Mga kapatid, sana po, magpakumbaba tayo sa harap ng Panginoon. Hindi natin kaya na wala ang Panginoon. The enemy of revival, pride is the enemy of revival. Number 2, wrong. Priorities is the enemy of revival. Priorities, maling priorities, the enemy is the enemy of revival. Kung bakit hindi tayo maayos sa Panginoon? Kasi kamusta si Lord sa'yo? Ilang minutes ka na hindi pag-usap sa Diyos? Sa church, ilang oras po tayo dito. Baka naiinip na po kayo habang
nakikinig po ngayon. Hindi ko lang po sabihin sa kada araw na binubuhay tayo ng Diyos, ilang minuto binibigay mo sa Kanya. Baka parang tira-tira na lang yung binibigay mo sa Diyos. Balik po tayo sa Panginoon. Sana po ang priority natin ang Diyos sa ating buhay. Kasi po sinabi sa Matthew chapter 6 verse 33, unahin mo ako, unahin kita anak. Bakit? Ramdam na ramdam ko sa buhay ko, gaya nga po na sinabi ko, ngayong 2023, lahat ng panalangin ko sinagot ng Diyos. Answered prayer ko lahat kasi sinusulat ko yun eh. Yung mga prayer request ko kada year, di ba nagpe-prayer request tayo pagka overnight natin? Magkaka-overnight po tayo ngayon ulit. Naalala niyo yung mga sinulat niyo doon? Lahat po ng sinulat ko doon. Sinagot ng Panginoon, praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Ang katapatan ng Diyos ay hindi mawawala, maging sa kabila ng ating mga kamalian at kasalanan. Hindi tayo karapat-dapat, ngunit patuloy niya tayong pinagpapala. Ang kagandahan sa Diyos, hindi niya binabase sa ginagawa mo yung pagpapala niya. Kasi kung ibabase ni Lord sa katapatan natin, wala, hindi tayo magpapalain ng Diyos kasi dami nating mali. Hindi doon nakabase. Kahit hindi ka tapat, i-bless ka ni Lord. Kaya nga, na-imagine ko ngayong taon, Lord, thank you dito sinagot ko yung mga panalangin ko ngayon. Yung pinakamagandang sinagot sa akin ni Lord, yung tatay ko tumanggap sa Panginoon. Kasi namatayan po kami last week. Yung lolo ko kinuha ng Diyos. Hindi ako nagpapasalamat dahil nawala yung lolo ko. Pero yun yung naging way para yung Resyo family makakilala sa Diyos. Kasi nakita ko yung tatay ko, nagpe-pray ng pagtanggap. Sabi ko, Lord, answer prayer na. Yung 14 years na pinagpe-pray ko, yung tatay ko makakilala sa Diyos, makakilala na sa Panginoon. Kasi yung tatay ko po, bago po ako magpastor, pinalayas po ako. Ayaw niya po ako magpastor. Kaya nung nagpapastor kami, tinuturuan kami ni Pastor Sani. Tumatakas daw ako pumupunta ako ng church. Yung damit ko, daladala ko yun, hindi po ako nakasuot pang church pag pupunta ng simbahan natin. Naka-short lang, tas t-shirt. Kasi pag nakita ako ng tatay ko, magagalit. Kasi dating daan kami. Nagagalit siya. Kaya sinabi niya sa akin, nung nakita niya ako nag-church sa Baptist, pag nakita kita pa dyan natin, lalayas ka sa bahay. Pinakita. Layas ako. 2009. Hanggang 2023, hindi na po ako sa bahay nakatira. Pero alam niyo po ngayon, pinauwi na ako ng tatay ko, ayoko na lang umuwi. Pinauwi na po ako para mas tatay na ako sa kanya. Kaya kapag may mga outing sa church natin, gustong-gusto na nag-ahatid. Kaso nga lang, nagdadrive siya eh. Hindi ko lang sabihin, sabi ko, Lord, answered prayer na ako. Para kahit punit mo na ako, masaya na ako, Lord. Kasi yung pamilya ko, makakasama ko sa langit. Hindi ko lang sabihin, ang daming sinagot ni Lord sa panalangin ko. Bakit? Kahit hindi ka tapat, sinagot ng Diyos yung prayer mo. Bakit ano po kailangan namin priorities? Unahin mo ang Diyos. Unahin ka niya. Pagka hindi po tayo inuna ni Lord, basta inuuna mo siya, alisan na po tayo dito. Ako po hindi nagtatrabaho, pero binibless po ako ni Lord. Sinasabi ko nga sa mga young people siguro kung nagtutuloy ako sa pag-teacher ko, may 20K ako pataas na pera sahod Kung hindi ako nag-resign, may ganun ako sahod. Pero nag-resign po ako Kasi kung hindi naman ako magre-resign, hindi tayo magkakasama-sama dito. Hindi po ako dadalhin dito pag hindi ako nag-resign May nag-resign ako, doon ka na sa parola. Hindi man ako nagsisisi, kasama ko si Pastor. Nagturo sa akin. Ibig ko lang sabihin tawag dito, hindi ko pagpapalit yung pera para sa gawain ng Diyos. Sinasapal nga ako ni Lord, tignan mo anak ko, wala kang trabaho pero nakaka-survive ka. Sobra-sobra pa yung binibigay ko sa'yo. Magaling ko yung paraan ng Diyos. Kasi Diyos siya Pero isipin ninyo, kalimutan nyo ang Diyos, ang kulang, ang daming kulang sa buhay. Maniwala po kayo. Maraming tao, marami akong kilala, ang yayaman, may trabaho pero nangungutang pa rin. Maraming pa rin kailangan, ang daming problema. May bahay sila, may trabaho maayos. Pero dahil nakalimutan nila ang Diyos, ang dami nilang kulang sa buhay, ang bigat ng buhay nila. Pero sa akin, hindi ko pinagkulang ang Diyos. Wrong priorities is the enemy of revival. Number 3, prayerless is the enemy of revival. Pag nakalimutan mo ng lumalapit sa Diyos, nalalayo na tayo sa Diyos. Walang revival once na walang pag-iyak sa Panginoon.
Walang pagbabago. Sana po sa umaga nito, kung kinakausap ka ng Diyos, lagi tayo sa Panginoon. And then last, wrong perspective is the enemy of the Bible. Wrong perspective. Yung maling pananaw sa buhay is the enemy of the Bible. Marami tayong pananaw sa buhay na wala naman sa Biblia. Sana po ang pananaw natin sa buhay sa salita ng Diyos. Amen? Alam niyo po, ang salita po ng Panginoon, kaya po ang ating kailangan sa buhay. Hindi yung opinion natin. Kasi yung opinion natin, palpak eh. Mali. Pero yung sinasabi ng Bible, totoo. Kapag sinabi ni Lord, anak, hindi kita iiwan, hindi pababayaan, totoo yun. Pagka sinabi ni Lord na ipoprovide niya lahat ng pangangailangan mo, ipoprovide niya yun. Pagka sinabi ni Lord, anak, tawag ito yung pagsubok mo na yan, kaya mo yan kasi wala akong pagsubok na binigay, hindi mo kaya. Yung iniisip mo pag-aaral mo, gagraduate ka, kasama mo ang Diyos. Kahit sa pagtatrabaho mo, tawag ito, i-bless ka ng Panginoon, bakit kasama mo ang Diyos. Ibig ko lang po sabihin, maling pananaw sa buhay, kung bakit tayo nalalayo sa Panginoon. Kaya pantanong niyo yung ibang tao, bakit wala sila sa Panginoon? Iba yung perspective nila. Sana po yung perspective natin sa service, sana maganda. Alam niyo po yung ginagawa natin na ito sa Panginoon, service natin sa Diyos. Dapat ba paglikuran ng Diyos? Dapat po ang Diyos. Kaya sa mga choir, kung maawit tayo sa Panginoon, dapat nawitan si Lord. Kung aatin ka ng church, dapat ba siya na aatin ka ng church, may dinig ka ng Word of God? Dapat si Lord yun. Kung tawag ito, magbibigay ka ng gospel tracts, magtuturo ka ng bata. O ano ba yung ginagawa nyo sa Diyos? Dapat ba si Lord? Dapat siya, Diyos siya, isipin mo. Gagamitin tayo ng Panginoon, paglilingkuran mo siya. Sabi ang saya na isa ka sa pinili ni Lord para magkumawin sa Kanya, maglingkod sa Kanya. Napakasarap ng pagka yung perspective mo lang maayos. Talaga ma-appreciate mo eh. Pag naiisip mo, Lord, sino ba ako para maglingkod sa inyo? Ang dami naman magagaling. Ang daming mas matatalino. Kung nag-aaral ako, wala namang talino eh. Hindi ko nga alam yung books of the Bible nung pumasok ko sa Bible school. Hindi ko alam eh, mga Christian song, bibilang lang yung alam ko. Pumasok lang ako. Nag-iisip ko, Lord, sino ba ako para maglingkod sa inyo? Diba? Dahil lagi natin naririnig, yung maglingkod ka kay Mayor, malaking pribileyo. Di ba parang masaya doon, maglilingkod ka kay Mayor sa Presidente, maglilingkod ka kay President. Ito ako, Lenny ko, pastor eh. Hindi ako may pokpok. Ayoko. Hindi, ibig tawag dito, maglilingkod ka sa Presidente, malaking privilege. O sa taong hinahangaan ninyo, paglilingkuran ninyo, malaking bagay. Pagka iniisip ko nga, parang gusto ko naman dito kahit tagabigil ng tubig ni LeBron James. No? Kung nasa may pawis niya, wow, privilege yun eh. Kung nakita ko yung ano ko, inakaabang player, yung tao. Paglilingkuran mo, malaking privilege, di ba? O isipin ninyo, sino yung hinahangaan nyo, paglilingkuran nyo. Privilege, di ba masaya? O ngayon ang tanong, ang Diyos. Masaya ba paglilingkuran ng Diyos? Diyos siya? Dapat si Lord. Tayo mga parang ang palad namin, naglilingkod tayo sa Diyos, no? Tapos pag pinaglingkuran mo siya, si Lord, hindi naman nakakalimot ang Diyos. Alam niya lahat. Sana yung service, tingin natin sa service, isang privilege na makapaglingkod sa Diyos. At hindi lang yan, sa mga saints, sa mga kapatiran natin, baka mali na yung pananaw nyo sa kapatiran natin, ay pag-pray nyo pa ba yung kapatiran? O tingin nyo sa atin, magkakaaway. Napag-pray nyo pa ba si Pastor? Sana napag-pray nyo. Sana yung maling pananaw sa kapatiran, sana mabago. At hindi lang yan, sa mga sinners, sa mga tao walang relasyon sa Diyos, kamusta yung pananaw natin? Na kinakausap pa ba kayo ni Lord pag nakita kayo ng classmate nyo, katrabaho nyo, kaibigan nyo na wala pa sa Panginoon? Nung alam mo, pagka namatay siya, mapapahamak siya, na ano nyo? Kailangan ko ma-share to, kailangan ko ma-invite sa church to kasi kailangan niya si Lord eh. Nararamdaman niyo pa po ba yun? Ako sabi ko sa side ng nanay ko, halos lahat nakatanggap na sa Diyos. Ang nangyayari, kada may mamamatay, doon makakakilala sa Panginoon. Hindi ko sabihin, paano kaya pag namatay yung mahal natin sa buhay, langit kaya siya pupunta? Lagi sinasabi ni Pastor Sani, kailangan hindi yun relasyon sa Diyos kasi yun yung sinasabi ng Biblia.
Di ganun pa ba tayong puso na pagka yung mahal natin sa buhay na walang relasyon sa Diyos na matay, langit kaya siya? Kinakausap pa po ba tayo ni Lord? O para kang nakikita mo ba sa mga taong wala sa Panginoon, sa ibang tao, sa mama ng loob, yung parang ayaw mong pansinin, pero Christian ka, nasa church ka. Sana po kung ganito yung nangyayari sa atin, ibahin po natin yung perspective natin sa buhay. Kasi sinasabi ko nga, kung hindi sinimulan ni Pastor sa akin, tawag ito yung magturo kami sa gym, ayoko eh. Kasi ang hirap, Pastor eh. Kung sinimulan nga po kinala si Pastor sa akin, tinuloy niya eh. Siya na muna sa akin sa Marikina eh. Talagang ayoko nang una kasi mahirap eh. Sabi ko, magbira, mga criminal to ah. Pastor, 1 year na po noong November 1. Hindi ko sa'yo pagka iniisip ko, mga criminal to, tawag ito nung gagawin mo, tutulong ba sa akin? Pero pagkagaling ng utak ko, sabi ko kung kasalanan lang, grabe mga nagawa na ito eh. Pero dahil alam ko kailangan nila ang Diyos, pinagpapatuloy natin yung ministry na yun. Sana po yung pananaw natin sa mga walang relasyon sa Diyos, madala natin sa Panginoon. Then suppose sa yung pagtatapos, sa sanctuary, sa church natin, kamusta yung perspective niyo sa church natin? Maganda pa ba? Uy, church ko yan, proud ako dyan. Amen? Amen. Proud pa rin ba kayo sa church natin? Wala, yung church namin, maliit dyan, boring dyan. Doon na lang ako sa mas malaki. Ano? Mas maraming magagandang church, mas maraming tawag dito, mas maraming aircon. Yung pagka umakit ka, lalabigin ka talaga. Yung makakatulog ka. Ano? Sana po yung pananaw natin sa church, talagang bahay ni Lord. Sana kung namamali, paayos natin sa Panginoon. Kapag katulad yung sa amin, sinabi na, Lord, pwede ba ibalik niyo yung sa inyo paglilipod namin sa inyo? Lord, ibalik niyo kami. Kasi nalayo na kami sa Panginoon. Sa ating binasa, sinabi po sa Psalms 85, verse 6, "But thou not revive us again, that thy my people may rejoice in thee." Hindi ko alam kung kamusta tayo sa Panginoon, pero kayo ng Panginoon, alam tayo ng Diyos, kilala tayo ng Diyos, wala tayong may tatago sa Panginoon. Sana sa umagang ito, kung hindi po tayo okay, patulog tayo sa Panginoon. Kanya ako po lahat tayo tumayo, may pinanalangin, tawain ko yung Pastor. Amen. Salamat po ng maraming purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. At bago po tayo manalangin, meron akong babasahin lalo dito sa book of Habakkuk. Chapter 3, verse 2, O Lord, I have heard thy speech. It was a praise, O Lord, revive thy work in the midst of the years. In the midst of the years, make known, in wrath, remember mercy. O Panginoon, aking narinig ang kagitingan mo, at ako'y natatakot o Panginoon. Buhayin mo ang iyong gawa sa gitna ng mga taon, sa gitna ng mga taon ay iyong ipamati, sa kabuotan ay alalahanin mo ang kaawaan. Po, revive. Ibig sabihin, kailangan natin ng revival. So tayo po ay manalangin. Pagbalang Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang mensahe. Sa umagang ito, nakikinig Diyos. Tunay po, Panginoon, na hindi po kami laging masigla. Hindi po kami laging on fire, Panginoon, sa paglilingkod. Mga pagkakataon na kami po ay nangihina. Malamig ang aming pong paglilingkod, Panginoon.